Hindi lahat ng nananakit sumisigaw. Hindi lahat ng nangkokontrol halata. Minsan ang pinakamapanganib na manipulasyon ay yung ginagawa gamit ang emosyon mo mismo. Kapag pinaparamdam sa'yo na ikaw ang may kasalanan, kapag tinatakot kang mawala sila, o kaya'y pinapasan sa'yo ang bigat ng utang na loob. Yan ang tinatawag ng psychology na emotional blackmail. At ang mas masakit, kadalasan ginagawa ito ng mga taong mahal mo at pinagkakatiwalaan. Sa video na ito, bubuksan natin ang isip mo para makita ang mga hindi mo napapansing psychological tactics na unti-unting kumokontrol sa'yo at kung paano ka nito hinuhubog ng hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Kapag ginagamit ang emosyon mo para kontrolin ka. May mga taong hindi kailangang sumigaw para kontrolin ka. Hindi nila kailangan ng dahas. Hindi rin nila kailangang magbanta ng direkta. Ang tanging ginagamit nila ay ang emosyon mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional blackmail. Isang uri ng manipulasyon kung saan ang damdamin mo ang ginagawang kapalit para makuha ang gusto nila. Madalas itong nagsisimula sa simpleng linya. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Kung iniintindi mo ako, hindi ka tatanggi. Kung mabuti kang tao, hindi mo ako iiwan. Sa puntong yon, hindi ka na pumipili. Pinipilit ka. Unti-unti, tinuturuan kang matakot sa kanilang reaksyon. Matakot sa katahimikan nila. Matakot sa galit nila. Matakot sa posibilidad na mawala sila. At dahil takot kang masaktan sila, ikaw ang laging sumusuko. Ang mas delikado rito, hindi mo agad napapansin na kontrol ka na. Akala mo nagmamahal ka lang. Akala mo nagiging mabait ka lang. Akala mo ikaw ang problema. Pero ayon sa psychology, kapag palagi kang pinaparamdam na may kasalanan ka tuwing hindi ka sumusunod, yun ay hindi pagmamahal. Yun ay manipulasyon. Ginagamit nila ang guilt para itali ka. Ginagamit ang awa para patahimikin ka. Ginagamit ang takot para hindi ka umalis. At habang mas inuuna mo ang emosyon nila, mas nawawala ang sarili mo. Dumadating sa punto na hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo. Kung saan ang bawat desisyon mo ay nakabase na lang sa tanong na, magagalit ba siya? Masasaktan ba siya? Iiwan ba niya ako? Ito ang tahimik na epekto ng emotional blackmail. Hindi ka nila sinasaktan sa isang iglap, dahan-dahan ka nilang binabago. Hanggang isang araw mapapansin mo na lang, pagod ka, tahimik ka, at pakiramdam mo may kulang sa'yo. Pero hindi mo alam kung ano. Kung naramdaman mo na ito, hindi ka mahina, hindi ka tanga, ikaw ay na-manipulate. At ang unang hakbang para makalaya ay ang makita ang totoo. Hindi lahat ng humihingi ng sakripisyo ay karapat-dapat dito. At hindi lahat ng gumagamit ng emosyon mo ay may malasakit sa'yo. 2. Emotional blackmail. Bakit ka lagi nila pinaparamdam na ikaw ang may kasalanan? May isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip mo. Bakit parang lagi akong may kasalanan kahit hindi mo intensyon? Kahit malinaw sa'yo na tama ka. Sa huli, ikaw pa rin ang humihingi ng tawad. Sa psychology, ito ang isa sa pinaka-epektibong anyo ng emotional blackmail. Ang iparamdam sa'yo na ikaw ang problema para hindi mo na questionin ang ginagawa nila. Kapag nag-set ka ng limitasyon, sasabihin nilang nagbabago ka na. Kapag tumanggi ka, sasabihin nilang madamot ka. Kapag pinili mo ang sarili mo, sasabihin nilang makasarili ka. Hindi dahil mali ka, kundi dahil ayaw nilang mawalan ng kontrol. Ang guilt ay hindi aksidente. Ito ay sadyang nililikha. Dahan-dahan, paulit-ulit hanggang tanggapin mo na lang. Sa bawat pagkakataong ipinagtatanggol mo ang sarili mo, binabaliktad nila ang kwento. Hindi na ang ginawa nila ang usapan, kundi ang reaksyon mo. At kapag napagod ka ng magpaliwanag, kapag natahimik ka na lang para matapos ang gulo, iyon ang eksaktong gusto nila. Ayon sa psychology, ang taong gumagamit ng emotional blackmail ay bihasang ilipat ang sisi. Hindi sila humaharap sa pananagutan. Ginagawa ka nilang responsable sa emosyon nila. Kung nasaktan sila, kasalanan mo. Kung nagalit sila, kasalanan mo. Kung lumayo sila, kasalanan mo. Sa ganitong paraan, nawawala ang balanse. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging may kasalanan. Hanggang sa masanay ka na lang sa pakiramdam ng pagkukulang. Na kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat. Ang taong tunay na may malasakit ay hindi gagamit ng guilt para itali ka. Hindi ka dapat managot sa emosyon ng ibang tao. Lalo na kung hindi mo sinasadya. Lalo na kung malinaw na ipinagtatanggol mo lang ang sarili mo. Kung palagi kang pinaparamdam na ikaw ang may kasalanan, tuwing pinipili mo ang sarili mo. Hindi yun konsensya, yun ay kontrol. At kapag naunawaan mo ito, unti-unti mong mababawi ang isang bagay na matagal nilang kinuha. Ang karapatan mong hindi laging magpaliwanag at hindi laging magkasala.
3. Ang tahimik na manipulasyon na hindi mo napapansin. Hindi lahat ng manipulasyon ay halata. Hindi ito laging may sigawan. Hindi ito laging may banta. Minsan ito ay tahimik, banayad, at eksaktong dahil doon mas mapanganib. Sa psychology, ang pinaka-epektibong manipulasyon ay yung hindi mo namamalaya na ginagawa na pala sa'yo. Nagsisimula ito sa maliit na pagbabago, sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pagdedesisyon mo, hanggang sa mapansin mo na lang, mas inuuna mo na ang emosyon nila kaysa sa sarili mo. Hindi ka nila direktang inuutusan. Pinaparamdam lang nila na masama ang magiging resulta. Kapag hindi ka sumunod, kapag hindi ka agad nag-reply, nagtatampo sila. Kapag may sarili kang plano, nasasaktan sila. Kapag may opinyon ka, nagiging malamig sila. Walang direktang akusasyon, walang malinaw na utos, pero malinaw ang mensahe. Sumunod ka o magdurusa ka, at dahil ayaw mong makasakit, ikaw ang laging nag-a-adjust. Ayon sa psychology, ito ang tahimik na manipulasyon. Hindi ka pinipilit, ikaw mismo ang nagtutulak sa sarili mo. Nagawin ang gusto nila. Habang tumatagal, nagiging normal ang pakiramdam ng pag-iingat. Iniisip mo muna kung ano ang mararamdaman nila bago mo isipin kung ano ang gusto mo. At dito ka unti-unting nawawala. Hindi nila kailangang kontrolin ang bawat galaw mo. Tinuruan ka na nilang kontrolin ang sarili mo. Para sa kanila, kapag dumating ang punto na natatakot ka ng maging totoo, natatakot ka ng magsalita, natatakot ka ng pumili para sa sarili mo, iyon ang ebidensya na gumagana ang manipulasyon. Ang pinakatahimik na manipulasyon ay yung ginagawa mo na sa sarili mo dahil sa takot na naitanim nila. At ang unang hakbang para makawala ay ang mapansin ito. Dahil ang hindi mo napapansin ay patuloy kang kinokontrol. 4. Kapag ang pagmamahal ay ginawang sandata ng emotional blackmail, may mga taong marunong magmahal sa salita, pero marunong manakit sa paraan. Ginagamit nila ang pagmamahal hindi para protektahan ka, kundi para kontrolin ka. Sa simula parang lambing lang, parang pag-aalala, parang paghingi ng konting sakripisyo. Pero sa psychology, kapag ang pagmamahal ay may kasamang kondisyon, doon nagsisimula ang emotional blackmail. Kung mahal mo ako, uunahin mo ako. Kung mahal mo ako, hindi mo ako tatanggihan. Kung mahal mo ako, maintindihan mo ako kahit masakit na sayo. Unti-unti, natututunan mo na ang pag-ibig ay may kapalit. Hindi ka na malayang pumili. May presyo na ang bawat desisyon mo. Kapag hindi ka sumunod, malamig sila. Kapag hindi ka nagbigay, nagtatampo sila. Kapag pinili mo ang sarili mo, parang kasalanan niyon. Ayon sa psychology, ito ay pagmamahal na may kontrol. Hindi kanila hinihingan ng pag-unawa, hinihingan kanila ng pagsuko. At habang mas pinapatunayan mo ang pagmamahal mo, mas humihigpit ang hawak nila sa'yo. Dumadating sa punto na natatakot ka ng magmahal sa paraan na totoo sa'yo. Kasi alam mong may kaparusahan ang hindi pagsunod. Hindi ka na nagmamahal dahil gusto mo. Nagmamahal ka dahil takot kang mawala sila. Ito ang pinakamasakit na anyo ng emotional blackmail. Kapag ang salitang mahal ay ginamit para patahimikin ka, pigilan ka, at controlling ka. Pero ito ang psychology-coded truth. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman manghihingi ng kapalit na sarili mo. Hindi ka kailangang masaktan para patunayan na nagmamahal ka. At kung ang pagmamahal ay nagiging dahilan para mawalan ka ng boses, hindi na iyon pagmamahal. Iyon ay kapangyarihan na nakabalot sa lambing. 5. Paano ka binibitag ng guilt, takot at utang na loob? May 3 emosyon na pinakamadalas gamitin para kontrolin ang isang tao. Hindi ito sigaw, hindi ito dahas. Ito ay guilt, takot at utang na loob. Sa psychology, ito ang pundasyon ng emotional blackmail. Una ang guilt. Pinaparamdam sa'yo na may pagkukulang ka. Kahit malinaw na may karapatan ka lang tumanggi. Kapag sinabi mong pagod ka, sasabihin nilang hindi ka na tulad ng dati. Kapag may hangganan ka, ipaparamdam nilang sinasaktan mo sila. Hanggang sa matutunan mong sisihin ang sarili mo sa tuwing inuuna mo ang sarili mo. Sunod ang takot. Takot na magalit sila. Takot na lumayo sila. Takot na mawala sila. Hindi nila kailangang sabihin ito ng direkta. Ramdam mo na lang ang bigat ng katahimikan. Ang lamig ng boses. Ang biglaang distansya. At dahil ayaw mong maramdaman iyon muli, susunod ka na lang. Pangatlo ang utang na loob. Ipinapaalala nila ang lahat ng ginawa nila para sa'yo. Ang mga sakripisyo nila. Ang mga panahong nandyan sila. Unti-unti, parang bawal ka nang tumanggi. Parang wala ka ng karapatang pumili dahil may utang ka. Ayon sa psychology, kapag pinagsama ang guilt, takot at utang na loob, nabubuo ang isang bitag na mahirap takasan. Hindi ka hawak sa kamay, hawak ka sa loob. Habang mas sinusubukan mong maging mabuti, mas lalo kang nalulubog. Ang tunay na malasakit ay hindi ginagawang utang ang kabutihan. Walang sinumang may karapatang kontrolin ka gamit ang emosyon mo. At sa sandaling makita mo ang bitag,
Doon nagsisimula ang kalayaan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita at hindi lahat ng tanikala ay bakal. Minsan ang hawak sa'yo ay emosyon, takot, at guilt na matagal nang itinanim sa isip mo. Kapag naunawaan mo ang psychology sa likod ng emotional blackmail, hindi ka lang nagiging aware, nagiging malaya ka. Dahil ang kaalaman ay ang unang hakbang para mabawi ang sarili mo. At tandaan mo ito, hindi ka ipinanganak para kontrolin. Hindi ka ginawa para laging magkasala kapag pinili mo ang sarili mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.